Samantala, bago tayo magtungo sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update mula sa CICC. Yusek Aboy nagsagawa ng ilang operation against foreign nationals na gumagawa ng illegal cyber activities. Ang inyong ahensya kasamang ilang law enforcement agencies sa Visayas. So ano yung detalye nito? So, tama ho, Asik Joey, no? Marami ho tayong mga coordination ngayon with law enforcement agencies at nagbunga ho ito ng ilang mga pag-aresto sa mga foreign nationals na suspected. Base doon sa pagkatapos nila maaresto, nakakuha tayo ng iba't ibang mga items at saka mga equipment na hinahinala natin na ginagamit sa pagsasagawa ng mga illegal na operations, lalong-lalo na ho sa pagkukonduct ng scam. So, ongoing pa ho yung investigation, kasama ho natin dyan iba't ibang mga ahensya at nag-a-apply na tayo ng iba't ibang mga warrants para ho masiyasat na maigi yung mga equipment sa at saka yung mga nilalaman nila. Pwede bang i-identify, Yusek, kung anong nationalities na mga ito? Sila ba yung kadalasan? Actually, yung dalawang ito Malaysian national. So yun, na-identify naman at naiulat naman ang ibang mga partner agencies natin nung hinuliho sila. May kilala akong ganyan na ano pala, yung sa Facebook. Hindi, parang yung 'di ba yung parang nililigawan ka sa ano, may kaibigan akong nangyari sa kanya yan. Tapos sinabi dumating diyan sa Pilipinas, yung bagahe niya or natenga siya sa Malaysia, yung luggage niya hindi niya maano, kailangan ko ng 60,000 pesos. Tapos na-trace namin na yung number ay sa Malaysia. Tama ho. Marami tayong ganyan talaga ngayon. Ang nakakatawa nga, di ba, para parati natin sinasabi, because of the borderless nature ho ng mga ICT crimes natin, yung mga international scams natin, talagang we pinpoint that these are international criminal syndicates. Ang nakakatawa, yung mga nabibiktima sa atin, gaya na sabi mo, Asikweng, taga-ibang bansa. Nung nakakahuli tayong mga scam hubs dito, guess what? Ang binibiktima nila, taga-ibang bansa rin. Hindi sila nagbibiktima dito sa ating bansa. So, talagang ini-exploit, that's the word, talaga, ini-exploit nila yung jurisdictional challenges para pag nahuli sila, sino magre-reklamo sa akin, papuntay mo yung mga taga-ibang bansa dito. So, these are the challenges I think that we have to address at talagang kailangan yung puspusang kooperasyon ng ating bansa sa iba't ibang mga kaalyado natin. So, Yusek, ano naman yung gusto nyong sabihin o paalala sa mga kababayan natin tungkol naman dito sa reward scam text na natatanggap? Ano ang gusto nyong sabihin mula dyan sa CICC? Unang-una ho, talagang itong mga reward scam na to, malinaw ng mga scams. Lalo-lalo na pag nakakita kayo ng mga, ang tawag dito, yung hyperlinks sa ilalim ng mga scam na pinagbabawal na ho ng ating NTC. So, kailangan ho maging masiyasat ang ating mga kababayan, maging mapanuri, para naman ho hindi sila mabiktima ng mga online scams na to, various online scams na to, including itong mga reward scams na to. Yusek, doon naman sa usapin ng illegal online gambling, ilang sites na ang napablock o na-take down ng CICC? Ilan na kung meron kayong tala? Konti lang, mga 8,000 sites pa lang po, Asik Joey. And dahil sa Threat Monitoring Center natin, talagang inaasahan natin na aakyat to dahil aktibo ho tayo sa paghahanap ng mga illegal gambling sites na to, illegal scam sites na to. At ngayon ho, ang dami nating partnerships with other government agencies. Very soon ho, the partnership with DMW would be there para man ho, sawatain na rin natin at hanapin at i-block na rin natin itong mga illegal online recruitment scams na to. So, marami ho tayong binabantayan. Pero pag dating doon sa illegal gambling sites, around more than 8,000 na po ang napapablock natin. Importante pa rin talaga yung ang tawag nito, presence of mind. Pag naka-receive ng mga ganong text, wag basta maniniwala, wag click ng click, wag makikipag-usap sa kung kani-kanino lang. Okay. Maraming salamat sa updates, Yusek Aboy.